Sige po, panalangin tayo. Niimbitahan ko bawat isa na yumuko. Ama, kami ay nagpapatuloy sa pagsamba sa pamagitan po ng pagbibigay ng aming mga tenga at maging ang aming puso upang pakinggan ang sasabihin mo po ngayong umaga. Panginoon, huwag mo pong hayaan na kami ay magambala ng anumang mga alalahanin sa buhay. Tulungan mo po kami na makapag-focus sa iyong presensya, sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong sasabihin ngayong umaga. Tulungan mo po kami na may sa pamuhay namin ang mga ito sa aming buhay. Nagsagayon po ay ikaw ay malugod at maparangalan po sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa nakaraang 3 linggo ay natapos po natin ang unang 3 kabanata ng Esther. Sa unang kabanata, si Reyna Vashti po ay hindi pumayag sa nais ni Haring Xerxes na iparada siya sa harap ng mga kalalakihan ng mga panauhin niya. Nagalit po si Haring Xerxes at inakala ng kanyang mga tagapayo na dahil sa ginawa ni Reyna Vashti ay hindi din magpapasakop ang lahat ng mga kababaihan sa buong kaharian. And so, pinayo nila na i-kick out si Queen Vashti sa kanyang posisyon. Now, sa ikalawang kabanata ay pinayo ng kanyang mga tagapayo na maghanap ng papalit kay Reyna. And so, nagkaroon ng, if you will, beauty contest. Kumbaga, Miss Persia. At napundo po ang harem ng hari ng mga magagandang dalaga at kasama rin dito si Hadassah na tinatawag rin pong Esther. Sa ikatlong kabanata ay biglang nabanggit po itong taong ito na nagngangalang Haman na napromote sa mataas na posisyon sa kaharian ng Persia. Nagawa niyang hikayatin ng hari na gumawa ng isang masamang utos laban sa bayan ng Diyos sa lahat ng mga Hudyo, dahil si Mordecai ay tumangging yumukod sa kanya. At ang kautusan ay lumabas sa lahat ng mga lalawigan na sakop ng imperyo para patayin ang lahat ng mga Hudyo na sa itinakdang petsa at taon. Now, this morning ay magkikita po natin na sasabihin ni Mordecai kay Esther na ito ang iyong pagkakataon para iligtas ang iyong mga kababayan. So, in verses 1 to 5, ito po yung pagluluksa ni Mordecai. So let's start, of course, sa verse 1 po, nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinulit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit, panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod, at malakas na tumatangis. So again, nalaman ni Mordecai ang tungkol sa isang kakilakilabot na utos na pagpatay sa lahat ng mga Hudyo. So, what he did is pinulit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit panluksa, or sa English translation, sackcloth, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod, at malakas na tumatangis. Ang pagpulit po ng kasuotan, pagsuot ng panluksa at paglalagay ng abo sa ulo ay obviously, it is a sign of mourning, sign of sorrow, na para bang may namatay sa isang membro ng kanyang pamilya. So, it is a big threat. Ang kumandang hari ay malaking banta para kay Mordecai dahil sa panahon ito ay may 15 milyong mga Hudyo na nanganganib ang buhay. Tandaan niyo po, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag, ngunit marami sa kanila ang hindi bumalik. Maaaring isipin ng mga hindi bumalik sa Jerusalem, makakalusot na tayo sa banta at sa trouble na maaaring mangyari. So, let's stay dito sa Persia at hindi babalik sa Jerusalem. Maganda ang buhay natin dito sa Persia, and so pwede na silang maging kampante po sa lugar na kinaroroonan nila. Ngunit makikita natin dito na hindi ka pwedeng maging kampante dahil maraming mga tao ang maaaring mamatay. And this applies as well sa spiritually speaking. Maraming namamatay ngayon at hindi tayong mga Kristiyano ay hindi maaaring maging kampante. Amen? So verse 2, naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagan pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. So, pumunta si Mordecai sa pintuan ng palasyo, ngunit hindi siya pinayagang pumasok. Ang dahilan po kung bakit hindi siya pinapayagang pumasok sa pintuan ng palasyo ay dahil ito po yung masamang balita, at ang masamang balita ay hindi po pinapayagan na sa presensya ng hari.
ang hari po dapat na masaya palagi. Hindi dapat na masira ang kanyang araw. Hindi pinapahintulutan ng basta-basta ang sino man na pumunta sa hari ng anumang oras, at lalo na kung ikaw po ay nalulungkot, nagdadalamhati. Kung humarap ka sa hari na nagdadalamhati o haharap ka lang ng hindi pinapatawag, then maaari kang patayin. Hindi ka naabot sa hari. Ngunit kay Jesus, di ba po, si Jesus, ang ating hari, pwede nating dalhin ang ating mga kabigatan. Tama po ba? Ang ating mga kabigatan, alalahanin, mga pasanin sa buhay. Marahil sa puntong ito ng pagpunta ni Mordecai sa pintuan ng palasyo na kung saan siya ay humahagulhol sa iyak, ay hindi siya sigurado kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang gagawin. Ngunit ginawa pa rin niya. Ginawa niya ito ng may pananampalataya. Marahil ito ang inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Kahit na hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ay pumunta pa rin siya ng may pananampalataya. Nangyayari po sa buhay natin, di po ba? Na hindi natin kaagad nakikita ang kasagutan. Hindi natin kaagad nakikita ang resulta. Pero napakahalaga na humahakbang tayo ng may pananampalataya. Tama po ba? Kung nais mo na makita ang sagot bago magtiwala sa Diyos, then hindi ka totoong nagtitiwala sa Diyos. Kung gusto mo na malaman muna ang kasagutan bago ka humakbang ng may pananampalataya, then inaalis mo ang pagkakataon na magtiwala at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Huwag po natin naisip na makikita kaagad natin ang kasagutan. Bago ka kumilos, ay nais mo muna makita ang kasagutan, ang resulta. Hindi alam ni Mordecai kung ano ang mangyayari at kung ano ang kasagutan. Ngunit, nagtitiwala siyang may plano ang Diyos at ginawa niya ang kanyang ginawa na umaasa sa Diyos na tutulungan siya sa kanyang kabigatan, na tutulungan siya na maayos itong problema niya. Kung titingnan po natin, ang maaaring maging tanong natin, tingnan niyo po lang mabuti, paano mababago ng isang Hudyo ang desisyon ng hari? Paano niya mababago ang sitwasyon? Isa lang siya. Ngunit hindi siya umaasa ng walang pag-asa, hindi katulad ng mundo. I hope so. Sana. Pero ang pag-asa na meron tayo ay may kasiguraduhan sa ating mga Kristiyano. Amen? So verse 3, ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nananangis ng buong kapaitan, nagayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. So, sa muli po, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na maraming mga Hudyo ang nagpaiwan sa lugar na kung saan biniyag sila na hindi na bumalik sa Jerusalem, na kung saan marami sa kanila ang hindi na kilala ang Diyos. At kung ano ang ginawa sa kanila, marami sa kanila hindi na maikwento kung ano ang ginawang kabutihan ng Diyos. Bihira na lang kagaya ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bilang na lang ng mga tao ang nakakaalam pa patungkol sa kabutihan ng Diyos. Na-adapt nila ang Babylonian culture at ang pamumuhay na ngayon ay mga Persian way na o yung kultura nila, hindi na sa gawin ng mga Hudyo. Marami sa kanila ang hindi po nagsasalita na ng sariling wika nila. Hindi nila alam ang kasulatan at hindi pinagdiriwang ang mga kapistahan. Ngunit dito makikita po natin na nakasuot sila ng kasuotang pangdusa. Nag-aayuno, umiiyak at sa wakas nananalangin sila sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi po ba ito pamilyar minsan sa buhay natin? May mga pagkakataon na para makuha ng Diyos ang attention mo, ay minsan pinahihintulutan ng Diyos ang malaking problema sa iyong buhay. Bakit? Dahil huminto ka na sa pananalangin. Dahil huminto ka na sa pagtawag sa Kanya. Dahil huminto ka nang tumigil ka nang sumunod sa Kanya. At dahil mahal ka Niya, pinahihintulutan Niya ang problema na alam Niyang magpapaluhod sa iyo upang buksan mo ang iyong Biblia muli. Praying and listening to His Word. Amen? So that's why He allows those problems sa ating buhay. May kadahilanan. Maring nais ng Diyos na makuha ang attention mo. Maring may isang bagay na nais ang Diyos na ituro sa iyo. Patuloy po, tingnan niyo po sa verse 4. Lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayaring mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadala niya ng bisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin niyon. So, hindi nais ni Esther na mapahamak ang kanyang cousin. Cousin po sila.
So, pinadalhan niya ito ng bagong damit para magbihis siya. Dahil kung malaman ito ng hari, then maaari siyang i-execute. Ngunit, walang ideya si Esther kung bakit nagluluksa si Mordecai. At wala siyang ideya sa nakaambang banta sa kapwa niya mga Hudyo. At ang simpleng sagot niya, palitan ng damit si Mordecai. Parang si Kuya Will, bigyan na ng jacket yan. So, ito yung sagot niya, pero hindi ang akmang sagot. Alam niyo po, ang mundo, maraming ino-offer na kasagutan sa problema ng mga tao. Familiar po ba ito? Maraming ino-offer ang sanlibutan na kasagutan. Ngunit ito'y panandaliang kasagutan lamang, hindi ang tunay na kasagutan sa problema ng kaluluwa ng tao. Drugs, alak, party, pumunta sa mga profesional na mga tagapayo ng mundo, pero hindi nila maibigay ang kasagutan, ang tunay na kasagutan. Dahil hindi nila alam kung ano ang tunay na problema ng isang taong naghahanap ng tunay na kasagutan. Alam po natin ang tunay na kasagutan sa mundong ito. Ang Diyos lamang po ang may alok, nag-aalok ng tunay na kasagutan sa problema ng kaluluwa ng tao. Amen? So verse 5 po, tingnan niyo po, dahil dito ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit nagkakaganoon. So, sa panahon ito, ang paraan po ng communication, obviously, ay sa pamagitan po ng pagpapadala ng messenger. Wala pa po noong Facebook Messenger, wala pa po noong email, wala pa po noon mga technology para madaling magkaroon ng communication. So obviously, ang messenger para magkaroon ng communication sa panahong ito ay nagpapadala sila ng mensahero. So, ngayon maaaring napapaisip tayo dito. Bakit hindi alam ni Esther ang masamang balita? Ano po yung masamang balita na kung saan nagbigay ang hari ng kautusan na lahat ng mga Hudyo ay papatayin? Hindi alam ni Queen Esther. Siya pa naman ang reyna. So, tandaan niyo po, sa ikalawang kabanata ay may planong patayin ang hari. And ginamit ng Diyos si Mordecai para mailigtas ang hari. Kaso nga lang walang reward. But again, as I said before, ito po magsiset ng stage para sa plano ng Diyos. Maaalala siya later on ng hari. So, naligtas ni Mordecai ang hari. So, ito po ang dahilan dahil pinoprotektahan nila ang hari na kung saan walang taong basta-bastang makakalapit sa kanya o makakapasok o makikipag-usap sa kanya. Tandaan niyo po, si Esther ay nasa harem. Ang harem po, ito yung mga asawa ni King Xerxes. Ito yung lugar na dito sila nananatili at mga concubines niya. Nandito ang mga kababaihan na kung sa pinaglilingkuran ng eunuch. So walang sino man ang maaaring makalalapit sa hari dahil control niya ang kanyang surrounding. So ito ang dahilan po kung bakit walang ideya si Queen Esther kung ano ang nangyayari. Wala siyang ideya kung bakit nagluluksa si Mordecai. Now, tingnan po natin si Hatak. Siya ay isang eunuch na itinalagang katulong ni Esther at marahil ay hindi siya mananampalataya. Ngunit ginamit siya ng Diyos para may sakatuparan ang kanyang plano. And here's the lesson, mga kapatid. Kayang gamitin ng Diyos ang sinuman, maging ang mga hindi mananampalataya. Maaaring gamitin ka ng Diyos. Yun ay kung papahintulutan mo siya na gamitin ng Diyos ang iyong buhay para sa kanyang kalooban. Now, let's move po sa pangalawang segment ng story nito, and that is a news, pagbabalita, verses 6 to 11. So, verses 6 to 8 muna po, pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam yon sa hari. So, maliban sa sinabi ni Mordecai, if you notice, sinabi ni Mordecai ang buong story kay Hatak, but meron din siyang kopya ng utos na inilabas ni Haman. So, may copy siya para may ipakita siya kay Esther at ipaliwanag ito sa kanya.
At sinabi niya sa kanya, pumunta siya sa hari. Sinabi niya, sabihin mo kay Esther na pumunta siya sa hari upang humingi ng awa at makiusap sa kanya para sa kanyang kababayan. If you remember, sa unang pangyayari bago ito sinabi ni Mordecai sa mga nakaraang mga pagbasa natin at pag-aaral, di ba sinasabihan ni Mordecai na si Esther, wala dapat na makakaalam na Hudyo ko ha, huwag mong ipagsasabi na Hudyo ka. But if you notice, dito na po ay sinabi niya na ngayon, pumunta ka sa hari at magmakaawa ka na hindi patayin ang kapwa natin mga Hudyo. And plus, sinabi pa ni Mordecai na kay Hatak na si Esther ay Hudyo. So, ang sekreto ay hindi na sekreto ngayon. Hiniling ni Mordecai kay Esther na pumunta siya sa hari. And sa muli, remember, hindi ka maaaring pumunta sa hari ng basta-basta. At lalong-lalo na kung malungkot ka at nagdadalamhati. Ngunit higit pa dyan po, kailangan mo munang ipatawag ng hari bago ka lumapit sa kanya, bago ka humarap sa kanya. Kahit na ikaw pa ang reyna, kahit pa si Esther ang reyna, hindi siya basta-basta na makalalapit sa hari. Ang hari at reyna hindi po natutulog sa isang kwarto ng buong maggabi. If you notice, siya po ay lalapit lamang sa hari kung siya tatawagin. If you notice here, na si Esther ay natutulog sa harem. Okay? May sarili siyang lugar. Maaari rin siyang patayin kung lalapit siya sa hari nang hindi pinapatawag. So si Esther ay hindi maaaring basta-bastang makalapit o humarap sa hari. Ngunit sa hari natin, remember, sa hari natin, ang ating Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, si Jesus, maaari po tayo makalapit sa Kanya anumang oras at kahit anumang bagay iyan na nais mong sabihin sa Kanya. Nais niya na lumapit ka po sa Kanya. Maaari po tayong lumapit sa hari anumang oras. Ito po ay isang malaking blessing po, hindi po ba? Na makalapit sa ating hari. Nakakalimutan natin po minsan na isang malaking pagpapala ang makapunta sa ating Diyos, makalapit sa ating Diyos at sabihin sa Kanyang lahat ng mga kabigatan anumang oras at anumang bagay iyan. So, si Hatak, ang naging way para magkaroon ng communication si Mordecai at si Esther. Hindi malalaman ni Esther, another po observation dito po sa binabasa natin, hindi malalaman ni Esther ang nangyari kung hindi dahil kay Hatak. At isipin niyo po ito, guys, kung makita niyo itong katotohanan na ito, isipin niyo po, maraming mga taong tumanggap sa Panginoon ngunit ayaw maglingkod sa Diyos. Pinapalampas ang pagkakataong maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin may mga pagkakataon na binibigay ang Diyos. Ngunit, ang tanong po, nakikita mo ba ang mga pagkakataong ito? At hindi mo ba ito pinapalampas sa buhay mo? Kung ang nais mo lang gawin po ay ang gusto mo lang gawin at hindi po sumunod sa Diyos, hindi mo sinusunod ang Diyos sa buhay mo, then maraming mga opportunities sa buhay mo at namimiss mo sa buhay mo, nalalampasan mo sa iyong buhay. I remember, may isang pagkakataon, when I went to the welding shop po, para bumili ng isang bagay para maayos ang tricycle, may isang lalaki na gustong-gusto niyang makipag-usap, and then, so, nakipag-usap po ako, and then hanggang sa takbo ng pag-uusap namin, bigla niya pong na-share. Hindi ko po alam kung bakit niya i-share, siguro po naging magaan ng kanyang pakiramdam na i-share niya ito, bigla niyang i-share na iniwan daw siya ng kanyang asawa. And so, I saw this as an opportunity para po makapag-ministeryo sa lalaking ito. Alam niyo po, and I believe, I know, ang karamihan sa atin makapag-testify na masarap po sa pakiramdam na gamitin tayo ng Diyos para sa iba. Do you agree? Masarap po sa pakiramdam na gamitin tayo ng Diyos para sa iba. Try nyo po para maramdaman nyo kung hindi nyo pa naramdaman sa inyong buhay. Hayaan nyo pong gamitin ng Diyos ang inyong buhay. Maaari ko sanang palampasin ang pagkakataon na yon na malampasan ko ang pagkakataon na ibahagi si Jesus sa Kanya na siyang solution sa Kanyang kabigatan. Mga kapatid, ito po yung lesson. Huwag nyo pong palalampasin ang mga pagkakataong ibinibigay po sa atin ng Diyos. And another thing po, nais kung makita nyo dito sa story, maaaring isipin nyo po ang tungkol kay Hatak sa binabasa natin, ay, yung expression, maliit na bagay.
Maliit na bagay lang ginawa ni Hatak. Naging mensahero lang naman siya para maipasa ang mensahe ni Esther kay Mordecai. Maliit na bagay. Para maipasa ang mensahe ni Mordecai papunta kay Esther. Maliit na bagay. Ito po yung lesson dito. Alam niyo po, ito po yung katotohanan sa salita ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos. Walang maliit na gawain sa kaharian ng Diyos. Walang maliit na bagay sa kaharian kapag ginagawa natin para sa Panginoon. Tama po ba? Kung tagawalis ka lang, sinasabi, tagawalis lang naman ako sa simbahan para manatiling malinis ang simbahan. O either nag-i-invite ka ng isang tao na sumama sa iyo sa simbahan para sa fellowship and hindi ka tumitigil na mag-invite ng taong yan, whether sa bahagi ng iyong pamilya o kaibigan mo, hanggang sa nakulitan na siya sa iyo. Sabi mo, nakulitan kasi siya, pastor, kaya sumama na lang sa akin. Hanggang dumating sa punto na nabago sila nang marinig nila ang salita ng Diyos at nangusap ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Walang maliit na bagay para sa Panginoon pag ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Walang maliit na gawain sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay may mahalagang bahagi sa kaharian ng Diyos. Whether ang pagbibigay po para sa gawain, whether ang paglilingkod, pagwawalis sa simbahan, pagtitrim ng mga halaman, pagluluto, paghuhugas para sa feeding. Kapag pinagsama-sama po natin ito, nagiging malaki po itong impact sa kaharian ng Diyos. Para mabago ang buhay ng mga tao, maligtas at madala sa Panginoon. Ang bawat isa po sa atin na nagbibigay para sa gawain ng Diyos at naglilingkod ay nakakatulong po upang may maabot na buhay at mabago ang buhay. Sinasabi mo, well, tagawalis lang naman ako ng simbahan, tagaayos lang naman ako ng mga upuan, but you are preparing the house of God para pagpasok ng mga tao ay maayos ang lahat. Isipin niyo po ito, nais ko pong i-picture out ninyo, may isang unbeliever na pumasok sa ating church. Nakita niya sa place natin na puro dumi ng aso sa ground. May mga basura sa sahig, sa ground. Kasi hindi lininis o hindi pinulot ang basura sa ground. You miss the opportunity para gamitin ka ni God. So, ano po ang resulta? Magkakaroon sila ng feedback sa mga nagsisimba dito sa simbahan. At maaaring hindi na sila bumalik. Walang maliit na gawain sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Amen? Huwag niyo pong maliitin. Kung saan ka man naka-assign, yan po ay counted sa Panginoon. Okay? Verses 9 to 11, tingnan niyo po. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang pinasabi. Alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag, notice, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. So, again, walang sino man, kahit pa asawa o reyna, ang pwedeng makalapit sa hari kaagad. Kailangan i-invite mo na siya, ipatawag mo na siya, or ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Sa muli, nais ko pong makita ninyo ang katotohanan po dito. Mapansin niyo po na hindi kakaagad makakalapit sa mga hari. Even today, sa hari ng mga bansa o even sa presidente, makakalapit ka ba kaagad? Hindi po, dahil may mga restriction at may mga securities. Tama po? Hindi ka maaaring makalapit na basta-basta. Pero ito po yung katotohanan dito na sinasabi sa atin, ang ating makalangit na hari ay walang restrictions. Maaari po tayong makalapit sa Kanya. And you know, excited palagi siya na pakinggan po tayo araw-araw. Ayon po sa Hebreo 4:16, na makakalapit po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Na may kumpiyansa na tayo po ay makakatanggap ng awa at biyaya na tutulong po siya sa panahon ng ating mga pangangailangan. So, God encourage us na lumapit po tayo sa Kanyang trono ng biyaya araw-araw. Kailangan po natin i-cherish. Pahalagan po natin yon ng sobra-sobra ang paglapit po sa Diyos.
Maaari tayong lumapit sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Dahil ito po ay, again, sabi po ng Biblia, trono ng biyaya. Ang ating hari po ay gracious sa bawat isa. Naalala niyo po sa Matthew 11:28, ito po pamilyar na versikulo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan o nabibigatan, at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So mismo ang Diyos nag-i-invite sa atin araw-araw na lumapit tayo sa Kanya. Ito po yung tanong po, ilang beses po ba tayong hindi lumapit sa Kanya kapag tayo may nasa mabigat na pasanin? Paano, Pastor? Parang hindi naman. Pero palagi akong lumalapit. Sa halip na lumapit sa Diyos, ay pumupunta ka sa isang tao na akala mo siya ang solusyon sa mga kabigatan mo at problema mo. Ang unang linalapitan mo, tao ka agad, imbis na ang Diyos. Nakatuon ka sa ibang bagay sa halip na pumunta sa iyong hari. Let me remind po, mga kapatid, maaari po tayong lumapit. Mismo ang Diyos nagsasabi, maaari tayong lumapit sa Kanya, ang ating hari. Anumang oras, maaari mong sabihin sa Kanya, anumang bagay na nais mong sabihin sa Kanya. Hindi po ba isang pagpapala ito? Parang hindi kayo natutuwa. Natutuwa po ba tayo dito? Isa po ba itong pagpapala? Parang iba, ha? Palakpakan po natin ang Diyos. Isa po itong pagpapala. Now, let's go to sa ikatlong segment ng story, verse 11, pagkatakot ni Esther. Alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang ganitong setro. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. Ngayon, tingnan niyo po sa verse 11, pasinin niyo po. Sabi dito ni Esther, alam ng lahat na walang itinatanging batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, nako, patay. Lalaki man, babae, kahit pa ako, patay. Kung lalapit ako, papatayin ako kung lalapit ako nang hindi pinapatawag. So, sa pagtingin niyo po dito, parang, kung titingnan niyo po ng mabuti, parang isinasaalang-alang ni Esther ang kanyang sarili. Mukhang hindi niya isinasaalang-alang ang buhay ng kapwa niya mga Hudyo. Naku, baka mapatay ako pag lumapit ako sa hari. So, kasi ito yung mangyayari, hindi basta-basta na makakalapit sa hari. So, ito po dito po na area nahihirapan ang karamihang mga Kristiyano. Dito po banda. Kasi ano po ba yung setting ng buhay mo? Dapat po kasi, if you are a Christian, ang setting ng buhay mo, ganito po, si God, sunod ang iba, and then ang panghuli ang sarili. Yan pong sinasabi ng Biblia. Si God, ang iba, then ang iyong sarili. Meron ang iba sinasabi, una naman sa akin si God, pero ang ganito po ang setting nila. Si God, ang kanilang sarili, bago ang iba. Di ba po? May ganyan na setting. Pero hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia. Now, yung isa po, yung makalaman ng mga Kristiyano, ito po ang setting ng kanilang buhay. Ako, ang aking sarili, sunod ang Diyos, at pagkatapos ang ibang tao. Ganon po yung mga fleshly na Christian. Ito po dapat ay ma-change. Let God na maging number one sa buhay mo. Dahil ito yung sinasabi ng Biblia. Si God dapat ang maging number one ng buhay natin. Maging una, sunod ang iba, and then ang iyong sarili. Ito dapat yung way ng pamumuhay natin para maging blessed ang buhay natin. Para magkaroon ka ng peace at kasiyahan po. Kailangan isalang-alang mo ang iyong kapwa. Kailangan mong mahalin ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. May mga naririnig po tayo sa mundo at may mga Kristiyano na sinusunod ng payong ito. Alam ko po, narinig nyo itong payo mula sa mundo. Sabi ng mundo, mahalin mo muna ang iyong sarili bago mo mahalin ang ibang tao. Do you agree? Naku po, nakakahiya kapag sumasang-ayon kayo dito. Mahalin mo muna ang iyong sarili bago mo mahalin ang ibang tao. Na kung sumasang-ayon ka, ito po yung tanong ko, may problema ka bang na mahalin ang iyong sarili? Nahihirapan ka ba na mahalin mo ang iyong sarili? Alam niyo po, karamihang mga tao walang problema na mahalin ang kanilang sarili. Kasi po, pinapaliguan, sinasyampuhan ng buhok, pinapabanguhan, umaharap sa salamin para maayos ang itsura. Mahal mo na, since birth, mahal mo na ang iyong sarili.
Mahal na po natin ang ating sarili. Ang mas nahihirapan tayo ay ang mahalin ang ating kapwa. Yun ang mas mahirap. Amen? Parang hindi naman po yata. So, now let's move on po sa verses 12 to 14 po. Ito po yung pagkakataon. Sabi ni Mordecai, Esther, linagay ka siguro dyan ng Diyos dahil ito na yung opportunity mo. So, verse 12, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, huwag mo nga akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. And that's the title of our message this morning. Naging kasangkapan ka para sa ganitong pagkakataon. So pinalala po ni Mordecai kay Esther na maaaring pinili siya ni God para sa opportunity na ito. Hindi niya napalampasin ni Esther ang pagkakataong ito na binigay sa kanya na magamit siya ng Diyos. Sinabihan niya rin po si Esther na, Esther, huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. Huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Ikaw ay isang Hudyo at hindi ka makakatakas mula dito. Sa totoo lang po, ito po ang isa ding katotohanan. Hindi po tayo kailangan ng Diyos. Hindi niya ako kailangan. Hindi kanya kailangan. At hindi niya rin kailangan ng sinuman. Ngunit, inaanyayahan po niya tayo na makiisa sa kanyang gawain. Maging bahagi ng kanyang gawain. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging bahagi sa kanyang gawain, sumama sa kanyang gawain. Pansinin niyo po, sinabi ni Mordecai kay Esther, anong malay mo? Sa verse 14, tingnan niyo po, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Sinabi ni Mordecai kay Esther, Esther, ito na ang iyong moment. Ito na ang iyong pagkakataon. Ito na ang iyong destiny. Ito ay isang pagkakataon upang i-glorify ang Diyos and mahalin mo ang iyong kapwa. Ito ang pagkakataon ng paglilingkod. Ito ang pagkakataon na maka-impluensya ka sa mga hindi mabilang na buhay. Meron ka pagkakataon na maligtas ang ibang tao sa pamagitan po, as a Christian, if we would apply sa ating sarili sa pamagitan po ng mabuting balita, ito po ay pagkakataon. Hindi aksidente na naging reyna si Esther. Hindi po aksidente na nanalo siya na maging Miss Persia. Nanalo siya sa beauty contest, if you will. Hindi aksidente ang pabor na natanggap niya mula sa king. Yes, maaaring iniisip mo na hindi ka reyna ng Persia, gaya ni Esther, ngunit ang iyong buhay ay punong-puno ng mga opportunities, pagkakataon para luwalhatiin ang Diyos. Kailangan natin po makita ang mga pagkakataon ito sa buhay natin. Sa iyong family, maaaring may pagkakataon na binubuksan ng Diyos. Sa iyong work, maaaring may opportunity na binubuksan ng Diyos. Sa iyong school, maaaring mayroon ding opportunity na binubuksan ng Diyos. Mga kapatid, ang layunin po ng ating buhay, let me remind you po, ang layunin ng ating buhay ay hindi para mabuhay para sa ating sarili lamang. Naririto po tayo sa mundo para magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Do you agree? Naririto po tayo sa mundong ito para magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag ang buhay mo ay tungkol lamang sa iyong sarili, then ito po ay miserableng buhay. Miserableng buhay po ito. Hindi kumpleto ang buhay mo kung nabubuhay ka para sa iyong sarili lamang. Ngunit kapag nagsimula ka na mamuhay para sa iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos, then makikita mo ang tunay na purpose ng iyong buhay. And may buhay ang iyong pananampalataya, hindi patay na pananampalataya. Buhay ang iyong pananampalataya, hindi patay. So let me ask you po, as we examine ourselves this morning, ako po ba ay nabubuhay? Tanungin niyo po ang iyong sarili. Sa tanong nito, ako ba ay nabubuhay para sa sarili ko lamang o para sa kaluwalhatian ng Diyos? Pinagkakatiwalaan ng Diyos po o pinagkatiwalaan po ng Diyos ang bawat isa sa atin
ng mga resources, talento, kakayahan, mga kaloob para gamitin natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, this is the decision po ni Esther, verses 15 to 17. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So, ito po ang naging decision niya. Ngayon, si Esther ay nasa moment na kung saan kailangan niyang mag-decide kung uunahin niya ang Diyos at ang iba o hindi. Ngunit, pansinin niyo rin po, ang sabi ni Esther dito sa verse 16. Bold po ang kanyang statement dito. Nanindigan siya. Sabi niya, kung mamatay ako, kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So, seryoso po ito. Seryoso po ang kanyang decision. Hindi to biro. Sige, lalapit ako sa hari. Kung mangyari man na mamatay ako, then let it be na mangyari ito sa akin. Seryoso siya sa kanyang pasya. Hindi po ba ganito rin po ba sa paglilingkod sa Diyos? Seryoso po ang paglilingkod sa Diyos, hindi biro-biro. Seryoso ang pagpapasya sa paglilingkod sa Diyos. Nagamiton tayo maging instrument. I remember just right now, nang pumasok ako sa Bible School, napakarami namin. First year, marami kami. Hanggang sa second year, nabawasan. Third year, nabawasan. Konti na lang. And it is by the grace of God na nakapagpatuloy ako at nandito po ako ngayon. Pero, during that time, ako po ang naiwan dito sa Samar. Yung family ko, lahat sila nandoon sa Manila. Sabi ng mama ko, huwag kang magpastor. But, sinuway ko po ang utos niya. I know, sabi ng Bible, honor your parents, pero mas, in context, dapat na mas higit ang Diyos na sinusunod natin sa buhay. Okay? So, I decided po na manatili. And so, by the grace of God, ngayon po ay nagpapatuloy. But again, the point is, ang pagpapasya po na sumunod sa Diyos ay seryoso pong bagay. Seryoso po ang paglilingkod sa Diyos. Na maging instrumento po tayo ng Diyos para gamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Para din ma-save po ang ibang mga tao, ang mga kaluluwa na alam po natin kung saan ang kanilang patutunguhan nang wala si Kristo sa buhay nila. So, kung hindi po natin ginagawa po ang pinapagawa sa atin, then, alam niyo po, ang mga kaluluwa ng mga kalalakihan at kababaihan ay maapektuhan po. Instrumento po tayo ng Diyos upang masave po at mabago ang buhay ng ibang tao. So, dito po, as you notice, handang ipagsapalaran ni Esther ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang kapwa mga Hudyo. Hindi niya alam kung anong mangyayari, ngunit nakahanda siya na itaya ang kanyang buhay. Siguro po, hindi nyo itatayangin yung buhay. Hindi kayo pupunta sa Afghanistan o saan man na pumapatay, mga Muslim place na pumapatay o nagpupugot, unless na talagang buo na sa iyong desisyon at talagang tinawag ka ng Diyos sa lugar na ito. Siguro po hindi ka papatayin sa pagiging isang Kristiyano. Tayo po dito ay may kalayaan sa lugar natin, sa bansa natin. Ngunit ito po dapat ang isang katotohanan sa buhay ng Kristiyano. Hindi ka dapat mapakali, hindi ka dapat maging komportable na hindi malaman ng iba ang mabuting balita na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat kaluluwa. Hindi dapat ka mapakali at hindi ka dapat maging komportable na hindi malaman ng iba kung anong natanggap mo mula sa Panginoon. May isang kasabihan nga po, ang isang manlilimos, itinuturo ang ibang manlilimos para pumunta sa may source ng tinapay. So, maaari sanang sabihin ni Esther, well, ayoko, natatakot ako, hindi ko gustong pumunta sa hari. Maaaring sabihin niya, hindi ko gustong maging kasangkapan. And, tandaan po natin, maaaring sabihin po ni Jesus, hindi ko gustong pumunta sa cross. So, the question now, to examine ourselves, let me ask you po, pumupunta ka ba sa simbahan kasi gusto mo lang? Naglilingkod ka lang ba sa Diyos kapag pakiramdam mo, gusto mo lang?
Siguro po kung magtuturo ako dito sa pulpit, kung feel ko lang magturo, siguro maraming absent po. Tama po? Maraming absent dito sa pulpit. Kung magbibigay ka sa gawain ng Diyos at maglilingkod ka lamang kung gusto mo lang, then maraming mga opportunities sa buhay mo, maaaring nalalampasan mo. Maraming pagkakataon na nalalampasan mo sa iyong buhay para gamitin ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So verse 7, umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Again, umalis si Mordecai, but then nag-ayuno po siya at nanalangin, tiniyak niya na kahit ang kanyang mga kapwa Hudyo din ay mag-aayuno at magdarasal din po. So, ng lahat po ay tila against sa kanila. Hindi sila tumakbo. Hindi sila nagtago. Hindi natin nabasa dito sa kwento. What they did is they prayed. Nanalangin sila. And ang pananalangin po ang unang step for victory. Unang hakbang para sa tagumpay. Ito po ang hakbang na ginawa ni Esther at Mordecai. Ito ang hakbang na ginawa ng mga kalalakihan at kababaihan na mababasa natin sa Biblia. Sa buong pages ng Bible, ng Holy Scripture. Ito ang ginawa nila sa tuwing nakakaharap sila sa malaking problema. Lumuluhod sila, nananalangin sa Diyos. So, balago po ang pananalangin. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong prayer gathering. Sa Miyerkules, sa Sabado, maliban sa prayer, maliban sa mga personal prayer natin. Minsan na makakarinig tayo, hindi ko na kailangan pumunta dyan, nagpipray naman ako sa aking sarili. Pero mahalaga pa rin po. Mismo ang Biblia ay nagsabi na mahalaga na nagtitipon-tipon tayo para pakinggan ng Diyos at manalangin sa Kanya. So, nagpapalakasan tayo ng loob through prayer sa bawat isa. And you know, mga kapatid, kulang ang pagiging Kristiyano mo kung kulang ka sa pananalangin. Kulang ka sa pananalangin, kulang din ang pagiging Kristiyano mo. Part yan ng pagiging Kristiyano na palagi tayong tumatawag sa Kanya, nananalangin. Now, let me conclude. Maaring hindi tayo tawagin upang iligtas ang isang bansa gaya ni Esther. Ngunit itinalaga ng Diyos ang bawat mga hakbang natin. Tinawag niya po ang bawat isa sa atin na maging matapang, tapat, at masunurin sa pamumuhay para sa Kanya. Kapag ginawa natin po ito, ituturo niya tayo sa mga pagkakataon upang maglingkod sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Maybe, iniisip mo ngayon, wala namang kautusan sa atin ngayon na gaya ng Persia para patayin ang tao. But you know, na maraming mga tao ang namamatay ngayon, mga kapatid, maraming mga tao ang namamatay ngayon, namamatay na walang Jesus sa buhay nila. So, you need to seek those opportunities. Hanapin mo mga pagkakataon, mga kapaglingkod, pagkakataon po na makapagbigay, pagkakataon po na ibigin ang iyong kapwa, pagkakataon po na maging instrumento upang mabago ang buhay ng ibang tao. Ngayon, ang oras po, ngayon ang oras, ngayon ang araw, ngayon na po. Huwag niyo pong hayaan na lumampas ang pagkakataon sa buhay natin. So, kumusta po ang buhay mo? Kumusta po ang ayos ng buhay mo? Ang Diyos ba number 1 sa buhay mo? Sunod ang iba? And then ang iyong sarili? O marahil magulo ang mga priorities mo sa iyong buhay? Marahil ay hindi po tama ang priorities mo. Then, ayusin po natin. Ayusin po natin ngayong umaga mismo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, i-admit natin sa Kanyang harapan, God, hindi kita inuna. God, hindi kita inuna ang iba, hindi ko inuna ang iba, palagi kong inuuna ang aking sarili. Ayusin po natin ang ating priorities sa buhay natin. Sa gayon, magkaroon po tayo ng kapayapaan at pagpalain po tayo ng Diyos. O marahil, there are distractions sa buhay mo. Wala ka na sa focus sa iyong buhay. Na dapat ang focus sana ay sa Panginoon. Maaari kang lumapit sa Hari. And this morning, nais ko pong manalangin po para sa iyo. Kung gusto mong hilingin sa Diyos na patawarin ka. Perhaps you have distractions sa iyong focus. Nawawala na ang focus po natin. And so, kung nais mong ialay ang iyong sarili na ibigay ng Diyos at ang iyong kapwa, then I would like to pray po para sa iyo. I want to pray para po sa iyo. Kung nais mong
nais mo po ng prayer, maaari kang tumayo, saan ka man naroon ngayon, saan ka man nakaupo ngayon. Sabihin sa Diyos, Lord, nais kong ibigay, ilaan ang aking sarili, panggamitin mo. And Lord, nais kong hanapin ang mga pagkakataon, nais kong makita ang mga pagkakataon upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Nais ko, Diyos, na maging number 1 ka sa buhay ko. Nais kong sumunod sa iyo. Nais ko na, Lord, na maging maayos ang setting ng buhay ko, ikaw, ang iba, at ang aking sarili. And you can admit, maaaring hindi ka mahiya sa Diyos. Lord, na-distract ako sa aking focus. Nais kong ayusin ang focus ko. Nais kong mag-focus sa kalooban mo. Ngayon, ang panahon po, ang oras. While the heads bow, yuko po natin ang ating mga ulo. And I would like to give opportunity po sa bawat isa. If you would, kung nais mo ng panalangin, I would like to pray. Nais ko pong manalangin, and I want to remind you, ngayon po ang oras. Ngayon na po. Huwag mo sabihin, sa isang araw na lang, gagawin ko. Next week na lang, next month na lang, magdi-decide ako. Huwag po natin ipagpaliban ang napakalagang pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos. Huwag niyo pong hayaan na pumasok kayo dito sa simbahan, ganoon pa rin po sa paglabas ninyo sa simbahan ito. Lumapit po tayo sa Panginoon. If you would like na ipanalangin ka po, maaari kang tumayo saan ka man nakaupo and ask God, Lord, patawarin mo ako. Kung naging mali ang mga priorities ko sa aking buhay. Lord, gusto kong maging priority ka. Gusto kong maging priority ang nais mo. Lord, gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Lord, gusto kong maging una ka. Ang iba, bago ang aking sarili. Lord, patawarin mo kung namuhay ako ng pagiging makasarili. Lord, I want to serve you. Kung ito yung desire ng iyong puso, then you can stand wherever you are para po manalangin. Stand. Huwag kang mahiya. Hindi po ito patungkol sa iyong katabi. It's about you and the Lord. Your relationship sa Panginoon. And kung wala ka pang relationship sa Panginoon, then nais ko rin pong manalangin. Na kung saan nais mo maging una si God, siya maging Panginoon mo. So come to God. Come to Him. I want to pray for you. If you want prayer, then you can stand up. Wherever you are, you can stand up. You need prayer this morning. Praise the Lord para sa mga kapatid na tumayo na nangangailangan ng panalangin. Praise the Lord. Praise God. Sa iba po na nag-aalangan, huwag na po kayo mag-alangan. Dahil ito po ay para sa Panginoon. You can come to God. You can come to God. Maaari mong aminin ang lahat sa harapan niya. The Lord doesn't condemn you. The Lord loves you. Praise the Lord. So let's pray. Panginoon, salamat po na binibigyan mo kami ng pagkakataon upang luwalhatiin at parangalan ka sa aming buhay. Isa po itong malaking pagpapala sa amin na gamitin mo kami para sa iyong layunin. Lord, sa mga tumayo ngayon para sa iyo, na nagnanais po, Panginoon, na gamitin mo sa mga pagkakataong ito na pinapahintulot mo sa kanila at nais mo silang maging instrumento gamitin, Panginoon. Lord, narito po ang kanilang puso. Narito po ang kanilang buhay. God, forgive us sa maraming beses na nalalampasan namin ang mga pagkakataon na binibigay mo sa aming buhay. Lord, forgive us kung naging mali ang mga priorities sa aming buhay. And I know, God, na ikaw ang Diyos, na you are the God of order at ayusin mo ang lahat ng mga priorities sa aming buhay. Tulungan mo po ang mga kapatid na ito sa kanilang mga priorities
Gamitin mo po sila para sa iyong kaluwalhatian. Lord, tulungan mo po sila na maging una ka at ang iba ay maging sunod bago ang kanilang sarili. Lord, tulungan mo po sila na mapaglingkuran kanila sa kanilang buhay. Lord, alalayan mo po sila, tulungan mo po, Panginoon, na maibigay nila ang kanilang buhay ng buong buo para sa iyo. Lord, nais nilang maglingkod sa iyo. Ngunit maring hindi nila alam sa paanong paraan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Gamitin mo po ang kanilang buhay. Lord, alam ko po, naniniwala ko na ang tumayo ngayon ay nagnanais na ibigay ang kanilang sarili para sa iyo. Nais silang ilaan ang kanilang sarili para sa iyo upang gamitin mo po para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo po na makita nila ang mga pagkakataon upang maibigay nila ang kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tulungan mo po ang mga kapatid namin ito, Panginoon, na manatili ang setting ng buhay nila ay ikaw, palaging maging number 1 ng buhay nila. Sunod ang iba at bago ang kanilang sarili. Lord, patawarin mo po kami kung kami ay nadidistract. Patawarin mo po ang bawat isa kung nadidistract sa buhay, na nawawala ang focus. Humihiling po kami sa iyo na ayusin mo ang focus ng bawat isa. Na maging focus ay ang iyong kalooban, hindi po ang aming kagustuhan, kundi ang iyong kalooban. At tulungan mo po ang mga kapatid namin ito na sumunod sa iyo. Panginoon, salamat po na pinaalala mo sa amin. At palagi mong pinapaalala. Maraming mga taong napupunta o papunta sa kamatayan. Ngayon, hipuin mo po ang bawat isa ng iyong pag-ibig, Panginoon. Abutin mo po ng iyong pag-ibig. Tulungan mo po sila na maabot nila ang mga taong ito, nangangailangan po ng iyong habag, ng iyong biyaya. Na hindi malampasan po ang mga pagkakataon nito na pinapahintulot mo po na sa kanilang buhay. Na maibigay nila sa ibang tao ang kalutasan, ang kailangan, tunay na kailangan nila at ang kaligtasan. At ikaw po yun, Panginoon. At higit sa lahat na nagbibigay buhay sa bawat isa at ang may source ng buhay na walang hanggan. Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa ng puso na nagdandais na willing palagi na sundin ka, willing palagi na maglingkod sa iyo, willing na gamitin mo para sa pagkakataon na ito, para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, sa sinuman, Panginoon, na wala pang relasyon ngayon, pinapanalangin ko po, Panginoon, na tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas at ikaw ang maging hari ng kanilang buhay, pagkat napakagrasyoso mong hari. Ikaw ang hari na napakabuti. Panalangin ko po, Panginoon, na tanggapin ka. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, maaaring ulitin ang panalangin na ito. It's between you and the Lord. At ito po ay seryosong pagpapasya na siya magiging Panginoon ng iyong buhay. That means siya na ang masusunod, hindi na ikaw. And so, please repeat this prayer. Hindi po ito magic prayer. It's between you and the Lord, na kung saan nagpapasya ka na siya maging Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan, ngunit salamat sa iyong dakilang pag-ibig na namatay ka sa cross upang bayaran ang aking mga kasalanan. Pinubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula ngayon, ikaw na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Nang sa gayon, ikaw po ay maparangalan at maluwalhati sa aking buhay. Maraming salamat po sa iyong ginawa sa cross. Sumasampalataya ko sa sinabi mo, sa the moment ngayon, sa pagkakataong ito na sumampalataya ako sa iyo, ay may buhay na walang hanggan na ako. Pagkat ito ang iyong pangako. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.